Inikot ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Batangas City Grand Terminal kahapon bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos para sa darating na undas. Ngunit pagdating sa bus terminal, isa sa napansin ng kalihim ang kawalan ng maayos na ventilasyon at maayos na lugar para sa mga person with disability. Hindi naman po base sa previous experiences nyo po, base po yan sa patakaran ng gobyerno. So we have to check it also with LTFRB for compliances po. Hindi po yan sa kung anong karanasan ng ating mga operators, kung ano po yung dapat sa nararapat. May pamantayan po tayo. Parang ito, ang init. Hindi ba kayo baka lang Again, for the convenience of the passengers. Tututukan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagsasaayos ng nasabing terminal. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon ng Land Transportation Office o LTO sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sa nasabing inspeksyon, sinita ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang ilang bus na nakitang wala ng thread ang gulong. Bukod dito, napansin din ng hepe ng LTO ang ilang bus na kulang sa ilaw. Papakita nila kunwari makapal pero walang thread. Yun kasi nagiging problema dumudulas Pagka mga walang thread, dinadaan nila sa kapal. Wala sa kapal yan nasa thread. Kaya sinabihan ko yung bus na ayusin nila, yung mga bus company. Yung tail lights, reverse lights, although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi. Isinailalim din sa breath analyzer test ang ilang driver na bibiyahe patungong probinsya. Muli ring nagpaalala ang mga otoridad na bukod sa sasakyan ay dapat siguruhin na nasa kondisyon ang mga driver bago bumiyahe ng malayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.